Ayan, nandito na naman tayo sa ating kusina. Welcome to another episode of Koksay Kitchen. At dahil may pasok na ang mga bata ngayon, ang mga nanay ngayon naman na namamahinga sa bahay. Ganun ba yun? Pagka may pasok ang mga bata, pahinga ang mga nanay? Siyempre, nung bakasyon, luto ng luto, ligpit ng ligpit. Di ba, mga bata kasi nasa bahay lang. Speaking of bata, naalala ko nung bata pa ako. Pag lumalabas kami ng nanay ko, ang paborito kong kainin yung spaghetti at saka may fried chicken. Pero yung spaghetti, hindi ko makalimutan kasi matamis-tamis eh. Yan, tama-tama. Babalik ka sa pagkabata dahil ang lulutuin natin ngayon is yung all-time favorite ng mga kids, hamburger and spaghetti. Wow, favorite ko yan. Dobleng sarap. Yan. Special yan dahil special din kasi nga yung mga bata pag galing ng eskwelahan, syempre pagod sila, kailangan yung dinner nila masarap. Naku, hindi ko na patatanggalin yan. Abangan rin po ninyo mamaya ang itanong mo kay Onisang. Kaya tara na sa kusina and Let's start cooking! Okay, tayo mag-umpisa na. Favorite na mga bata ang lulutuin natin ngayon. So, before we start, kailangan po natin sabihin ating mga ingredients. Medyo marami po siya, pero patigil naman po lutuin dahil pagsasama-samahin na. Siyempre, for hamburger, ito pang ingredients ng hamburger. Siyempre, yung ating ground pork. Pwede siyang beef, pork, or combination. Pwede rin po. Tapos, yung ating minced onion. Yung ating black pepper, nutmeg, and salt. Tapos yung 1 egg, fresh milk, kahit anong fresh milk, basta fresh milk ang gagamitin natin din. Imbis na gumamit ng flour, ang ginagamit ko po is bread. Pwede din siya nung butter na may bread, kahit anong bread. Wag lang yung ano ba yun? Yung matigas na mga bread. So, sa atin namang meat sauce na gagamitin natin is cube na onion, yung ating garlic, then yung mga tomato sauce. Yung nasa lata na ganito. Ganyan na po. So, start na tayo. Siyempre, kakailanganin din natin ng pasta para mamaya lalagay natin sa i-bake kasama ng hamburger natin. So, before we start, kailangan po ang mga malinis ang ating mga kamay. So, umpisahan na natin, painitin na natin yung para sa pagpiprito, Akemi. So, umpisa na natin to. Mag-beat muna tayo natin. Yan. 1 egg. Yung exact measurement po, lalagay na lang po namin sa link na kasama po ng video. Yan. So, beat the egg. Then, after we beat yan, lagay natin yung milk dito sa bread. So, yun ang pinaka-flour niya. Yan. Ano pinagkaiba ng bread kasi kaysa sa flour? Kasi yung bread, hindi siya ganun tumitigas. Kasi pag ang ginamit natin yung flour, minsan pag hindi natasya ng iba, nagiging parang sapal, matigas masyado. Oo. So, kailangan malinis ang kamay natin dahil, yan, kakamayin siya. Yan. Para masok yung ating bread. Tsaka mas sisipit na yun. Ayun, oo, sisipin niya na yan. So, ilalagay na natin yung ating onion. Yan. Then, yung ating spices, yan. Ito po. Yan yung ating combination ng bread and milk. Okay. Tsaka natin siya mahaluin. Okay. Yan, medyo. Yan, kakamayin natin ang ganyan yan. Dapat halong-halo po siya, yung talagang lalabas yung lagkit niya ng pork natin. Tapos yung bread talaga parang natutunaw siya. Oo, natutunaw siya, oo. So, habang hinalo natin, ikaw, Akemi, nagluluto ka rin ba ng hamburger sa bahay? Oo, pero hindi bread. Flour. Minsan walang flour, minsan talagang burger lang. Wala ring onion? Meron. Or meron, onion lang. At saka garlic. So, may garlic. Kasi pag may garlic, parang nagiging, siya, longganisa. Masarap. May kasi ako garlic. Tapos yan, yung cheese. Yan ako sa tinutunaw ko sa ibabaw minsan. Melted cheese, oo. So, isa to sa magiging favorite ng mga bata dahil may hamburger na, may spaghetti pa. Oo. Yung mainit na kaya yung ating kawali. Yan, habang hinahalo natin. So, yan.
Dapat makikita mo yung pagdidikit-dikit niya, ganyan na magiging consistency ng itsura niya. So, yan. Hatiin natin siya sa 6 siguro. Or, ay, 4 lang pwede na. Sige. 4. Ayan, 4 kasi bibake pa natin. So, bago natin siya i-fry, kailangan tanggalin natin yung cookie sa loob, yung hangin, para hindi siya ampaw. Kaya kailangan mo muna gagayan. Oo. Hindi ko alam yan eh. Kasi pag may hangin sa loob, minsan pagbaliktad mo na, ayun, sumasabog. Sumasabog sila. Ayan. Galing na pag ganun-ganun. Parang bola lang. Basketball. Ayan. So, kailangan malalaki siya. Malalaki ang gawa ng burger. Oo. Pwede rin namang maliit. Pwede nga rin yung meatball kung gusto mo. O, meron akong alam na yung meatball spaghetti. Oo. Gawin na natin. Tama-tama sa 5. 2 malalaki sa 3 maliliit. Para magkasa siya. Lalahat na natin. O yan, ilagay na natin ng mga hamburger sa kawali. Ipapray natin siya until maging golden brown. So, in the meantime, let's take a break at muna po kayo ng commercials from our sponsors. Halina kayo dito sa aking Ihawan Restaurant. Bukod po sa Philippine foods, meron po kami mga live singer, meron po kami discount hanggang umaga po. Sana po makapunta kayo sa Ihawan Restaurant. Maraming salamat po. Thank you. Golden brown na yung Oo, ganyan ang magiging texture niya, consistency niya, golden brown. Ayan, yung last one. Ayan. So, habang pinapray natin yung ating hamburger, magigisa naman tayo ng para sa sauce. So, kakailanganin natin ng cooking oil. Ayan. After nyan, lalagyan natin ng garlic. After the garlic, lagay natin yung ating cube onions. Mas malalaki siya kaysa doon sa nilagay natin kanina dyan. Minced kasi dito. Oo. Yung ating tomato sauce, kayo po ang bahala kung anong gusto nyo. Pero pwede rin po yung
tomato lang talaga. Pwedeng hindi naman yung meat sauce ang ilagay natin kasi may hamburger na nga na ilalagay. So, pero bumili din po ako nung Kagome po ang tatak nito eh. Pang hamburger ni Komi po. Pwede natin itong ilagay para po sa ating sauce ng spaghetti. Yan. So, habang sinostain natin ng garlic at ang ating onion, lagay natin ang tomato. Medyo kasi maasin, di ba? So, pwede rin ba yung sarili, kung gusto nila ng ano, yung sarili nilang tomato, yung chop nila? Kaya lang mas medyo matagal pakukuluan pa yun hanggang sa maging ganito yung texture niya. Pero pwede rin siya. Pwede rin, kaya lang mas maasim siya ng konti. Or depende sa tomatoes na bibilin kasi may tomato naman na matamis. Maasim, may matamis. So mamaya habang pinakukulaan natin tong ating sauce, lalagay natin yung mga hamburger dito sa pakukulaan natin. So ilagay natin yung the rest. Habang hinahalo, lagay natin yung salt and pepper. Ang palasa. Ito, hindi ko ano kung gusto nyo aji. Yung kung gusto nyo pa rin ng sweet na spaghetti, pwede rin po kayo maglagay ng sugar. Pero since nandito tayo sa Japan at hindi sila masyado mahilig sa matamis, as is na lang po, pwede rin po. Ayan. So, habang pakukulaan natin to, pwede na natin ilagay ang ating hamburger. So, ako yung yan. Ilipat na natin siya dito. Habang pinakukulaan. Yan. So, mas okay siya kasi kesa yung meat sauce na talagang giniling, no? Kung ayaw nyo naman na may pasta, pwede rin yung ano. Yan. Pwede rin ganyan. Kainin mo, di ba? Oo, pwede na yung as is na ganito. So, simmer natin siya ng mga 10 to 15 minutes. Then, after nyan, ito-toss natin siya sa pasta. Then, ready to bake na. So, magbabalik po kami. Kumukulo na. Yan. Nakalipas na ang 10 minutes, so pwede na natin siyang itap dito sa ating pasta. At ito na rin yung ating pinakulang pasta kanina. Yan. So, ilalagay natin dito sa ating casserole. Ganito po. Yung pwedeng ipasok sa oven ang gagamitin po natin. Hindi yung pwede yung basta-basta plato lang kasi baka mabasag. Kyotsuki na ito. Yan. Lalagay natin. Toast natin dito. Haluin natin doon sa sauce. Yan. Yan. So, sigurado mag-i-enjoy yung mga bata niyan. Spaghetti. Yan. Hindi lang pa sa spaghetti. Hamburger. Diba? So, ilalagay na natin yung sauce.
natin yung hamburger. Lagyan natin siya ng cheese. Bago natin ipasok sa oven. So, kahit tiktoni, kahit ano pong ilagay yung cheese, pwede. Kahit yung parang nilalagay sa pizza. Pwede rin Cream cheese. Parang shredded siya. Oh, cream cheese, pwede rin. Kaya cheddar cheese kasi yan. Favorite ko yan, cheddar. Sa atin, mas ginagamit ang cheddar cheese lalo na sa hamburger, di ba? Tiktoni natin ilalagay. Then, yung ating parsley. Yan. Ready to bake na siya. Kasi mag-melt yung ating cheese. Yan. So, ganito na magiging itsura niya. Ipapasok natin sa oven. Then, after, no, pwede natin matikman. Okay, kami po yung magbabalik. A complete life is a life without compromise. Experience all the color and excitement of the city and still breathe in fresh air and feel the serenity of nature. This is Avida Towers, Riala. Avida Land's newest residential project in Cebu. It is a life without compromise. The life that awaits you at Avida Towers, Riala. Okay, may tuhulog na yung oven natin. Ibig sabihin, luto na. Kasi labas na natin. Wow! Wow, na-melt ng Yan. Ito na po ang ating finished product. So, ilang minuto mo siyang binake? 5 to 7 minutes na 230 degrees ang init niya. So, kailangan natin itong tikman. Tawagin na natin sa unisan na magbabalik bata daw. Tikman na natin. Okay, let's start! Eat na tayo! Tikman na natin! Ako na. Magiging bata ka na naman. Pero ngayon, sige. magiging matanda ako dahil pang matanda yung kakainin ko eh. Ganon? Marami akong kakainin talaga. Pang matanda ang serving. Ang serving ko na matanda. Naku, parang, kung kaninang ginagawa niya, nanonood ako sa likod eh. Talagang naglalaway na ako eh. Dahil lang spaghetti, di ba mga Italian naman yan. Oo. Pag kumakain ako niyan, parang nagiging Italian din yung sinasabi ko. Parang nakaraan, Spain, di ba? Oo, Spain. Oo. Depende pa pala sa kinakain na nagiging lengguwahe mo ulit siya nga. Oo. Kaya, tikman natin. Sige, tikman nyo na. Ang ating, Pwede rin siya lagyan ng tabasco kung gusto nyo. option. Pwede rin ha. Pero titikman ko muna para yung pinakalasa niya talaga ay Matansya mo. yung pinaka, ano natin ha. Delicioso! Ang sarap! Ito? Bata na eh. Magugustuhan sigurado ito ng mga bata. At saka yung lumasa rin yung hamburger, no? Oo, pumata siya yung Kaya hamburger. masarap na masarap siya. Ako. Sarap, diba? Akemi, yung mga nagme-message sa atin. Salamatan natin. Patuloy po sumusubaybay at nanonood po ng Koksay Kitchen. Nagpapasalamat po kami sa inyo. Oo, tsaka yung mga patuloy lang po kayo mag-message sa amin. Yung mga, minsan kasi may mga nag-message sa akin kung anong gusto nilang matopic tungkol sa mga iba't ibang bagay na pag-aaralan tungkol sa Japan. Nagpapasalamat kami. At kami rin po ay nagpapasalamat sa inyo Yes. dahil kayo po ay patuloy na sumusuporta sa amin at sa aming mga sponsor. Yes, nagpapasalamat Thank po you kami po. sa inyo. At sa mga susunod naming episode, agtabayanan niyo po. Oo. Marami pa kayong matututunan. Dito lang po yan sa Koksay Kitchen!
na ang ibig sabihin ay cute, lovable, adorable. Imahe ng ka-inosentehan lalo na pagdating sa popular na kultura ng mga Hapon. Kahit saan ka magpunta sa Japan ay makakakita ka ng iba't ibang bagay na may kinalaman sa pagiging kawaii. Simula sa damit, ayos ng buhok, make-up, bag, sapatos, pagkain, ngipin, manicure, pedicure, keychain, ballpen, kotse, aeroplano at iba pang mga bagay na may kinalaman sa pagpapakyut. Sinasabi nagsimula ito noong 1970 nang ang mga teenager na Hapon ay nagumpisang gumamit ng mga mechanical pencil kung saan nagbibigay ito ng maninipis at pinong linya na siya namang salungat sa pangkaraniwang sistema ng panunulat na Hapon na may patayo at makakapal na stroke. Natutong maglagay ng mga heart symbols, stars at smileys ang mga teenager noon kapag sila ay nagsusulat. Ito ay naban sa ilang paaralan dahil sa kahirapan nitong basahin, ngunit muli naman itong nauso nang gamitin ito ng mga magazine at manga comics noong 1980. Nasundan pa ito ng sumikat ang mga produkto ng Sanrio na Hello Kitty. Nakasabay naman na pag-angat ng sinasabing kauna-unahang kawaii idol na si Matsuda Seiko. Kung sa kanluran ay maagang minumulat ang mga kabataan para maging malaya at independent, dito naman sa Japan ay mayroong malaking kaibahan. Para sa iba, ang kawaii culture ay manifestasyon ng pagiging isip bata, atrasado o puno ng kaartihan lamang, KSP ika nga. Pero sa Japan, ito ay parte na ng pang-araw-araw na buhay ng mga kabataan at kababaihan. Ang imahe ng pagiging inosente at mahina ay tila klik na klik sa mata ng lipunang Hapon. Mapapansin din natin ang bawat sangay ng gobyerno, lalawigan at kumpanya ay may kanya-kanyang cute na mascot. At kahit nga ang sangay ng kapulisan ay hindi rin nakaligtas. Kapag sinabing kawaii, akala natin mga chicks lang. Pero hindi, dahil pati mga lalaki ngayon ay nagpapakyut na rin. Kung sa ibang bansa ay inang mga macho, pues iba sa Japan. Ang mga payat na lalaking ahit ang kilay at dekolores ang buhok na nagsusuot ang napakasiskip na pantalon at malaelya na kulay ng contact lens ang sikat para sa mga kababaihan. Janis kung tawagin ng mga teenage group idol ng mga batang lalaki. Dito rin nakilala ang mga may neo-teenage look na grupo tulad ng SMAP, Tokyo at Arashi. Ito nga ba ay aspekto sa larangan ng estetika o pawang pagtakas lamang sa realidad ng buhay na puno ng responsibilidad at obligasyon? Pero, huwag masyadong serious. Kawaii tayo, di ba?